Ang alamat ni Juan Tamad. Noong unang panahon, sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may isang binatang nagngangalang Juan. Sa kabila ng kanyang mabait na puso at magalang na asal, siya ay kilala sa buong bayan bilang si Juan Tamad, ang pinakatamad sa lahat ng taga roon. Si Juan ay lumaki sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang masipag na magsasaka at ang kanyang ina ay isang masinop na mananahi. Sa kabila ng magandang halimbawa ng kanyang mga magulang, si Juan ay hindi kailanman naakit sa trabaho. Para sa kanya, ang pag-upo sa ilalim ng punong kahoy at pagtulog sa tanghali ang pinakamasarap sa buhay. Isang araw, habang ang kanyang ama ay pawis na pawis sa bukid, nakita niya si Juan na nakahiga sa duyan. Aba anak, wala ka bang balak tumulong dito sa bukid? Tanong ng kanyang ama. Tay, maganda ang panahon ngayon. Sayang kung hindi ko ito pagsasamantalahan para magpahinga. Sagot ni Juan, sabay hikab. Napailing na lamang ang kanyang ama at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Isang tanghali, inutusan siya ng kanyang ina na pitasin ang hinog na bayabas sa likod ng bahay. Si Juan, na nooy bagong gising, ay agad pumunta sa puno ng bayabas. Ngunit sa halip na akyatin ito, naupo siya sa ilalim at tumingala. Hintayin ko na lang mahulog ang bayabas. Ayokong umakyat. Baka madalas pa ako. At doon siya naghintay. Dumaan ang oras, lumipad ang mga ibon, umulan at umaraw, ngunit wala ni isang bayabas ang nalaglag. Gutom na si Juan, ngunit hindi pa rin siya natinag. Sa huli, nilapitan siya ng kanyang ina. Juan, bakit wala kang bitbit? Tanong nito. Nay, wala pong nahulog. Hindi ko po kasalanan yun. Sagot niya. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Dahil sa kanyang katamaran, naging sentro ng tsismis si Juan. Lagi siyang tampulan ng tukso, ngunit hindi siya nababahala. Sa isip niya, ang buhay ay para sa kasiyahan at hindi para sa pagpapakapagod. Isang araw, dumating ang isang banyagang negosyante sa kanilang bayan. Naghahanap ito ng masisipag na katulong sa kanyang plantasyon ng kape. Lahat ng kabataang lalaki ay nagmadaling magboluntaryo, maliban kay Juan. Hindi ako para sa ganong klase ng trabaho, sabi niya. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting umasenso ang kanyang mga kaibigan. Nagtayo ng bagong bahay, nakabili ng kalabaw, at ang ilan ay nakapag-aral pa sa syudad. Si Juan naman ay nanatiling walang pagbabago, nakahiga, gutom, at walang direksyon. Isang gabi, habang nakahiga sa ilalim ng buwan, nakaramdam si Juan ng matinding lungkot at gutom. Wala nang natirang pagkain sa kanilang bahay at may sakit ang kanyang ina. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama noon. Ang taong tamad ay walang aanihin. Doon siya natauhan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Naglinis ng bakuran, nagtanim sa likod ng bahay, at nagboluntaryo sa mga gawain sa barangay. Hindi agad naniwala ang mga tao. Pero sa araw-araw niyang pagsusumikap, unti-unting nabura ang pangalang Juan Tamad. Makalipas ang ilang taon, si Juan ay naging kilala bilang Juan Masipag. Isa na siyang matagumpay na magsasaka
na tumutulong sa kapwa at nagbibigay inspirasyon sa kabataan. Sabi ng matatanda, ang dating alamat ng katamaran, ngayon ay alamat na ng pagbabago. Aral sa kwento, walang masamang maging tamad paminsan-minsan. Ngunit kung gusto mong umasenso at makatulong sa kapwa, kailangang pairalin ang sipag, tiyaga at determinasyon. Ang tao ay may kakayahang magbago, na sa kanya lamang ang pagpili. Thank you for watching. Please subscribe.